Mama, nasan ka na po? Nandito na ako. Puno ng pananabik na naglalakad si Len palabas ng airport. Nasa labas na ang kanyang anak na si Timothy para sunduin siya. Ilang taon na siyang nasa Italy. Umuwi lang talaga si Len para sa kasal ng kanyang anak. Matagal din siyang hindi nakauwi sa Pilipinas, kaya masaya siyang sa wakas ay nakabalik na siya dito. Nandito na ako, palabas na ako, nakangiting sabi ni Len sa cellphone. Nang makita niyang anak, mas lalo siyang napangiti. Nagmamadali siyang naglakad papunta sa lalaki. Miss na miss niya na ito. Niyakap niyang anak. Timothy, ang tagal kitang hindi nakita. Kumusta ka na? Ayos naman po, Mama. Natawa si Timothy. Halina po kayo. Nagpaluto po ako ng paborito niyong adobo at tuyo sa bahay. Alam kong mas miss niyo na po yun kaysa sa akin. Natawa na lang din si Len. Sumakay na siya sa sasakyan ng kanyang anak. Malayo na talaga ang narating nito. Successful na ito bilang general manager sa isang sikat na hotel sa bansa. May pinatunguhan talaga lahat ng sakripisyo niya sa Italy. Gusto niya lang talagang manatili roon dahil nakasanayan niya na. At bumibisita naman ang kanyang anak. Sapat na sa kanya iyon. Hinahayaan niya na rin naman kasi si Timothy na mamuhay mag-isa. Tumayo sa sariling mga paa. Hindi siya ang tipo ng inang binibaby ang anak. Hinayaan niyang madapa ang bata at matutong tumayong muli. Ganon niya pinalaki si Timothy, kaya malakas palagi ang loob nito sa lahat ng bagay. Kaya ngayong ikakasal na ito, siguradong swerte ang babaeng magiging asawa nito. Nasaan si Kyla? Bakit hindi mo siya kasama? Tanong ni Len sa anak. Sumagot naman si Timothy. Kasama niya po ang kanyang mama. Naghahanda rin po sila para sa mangyayaring pamamanhikan. Napangiti si Len. Mabait si Kyla kaya siguradong mabait din ang mama niya. Baka makasundo ko pa siya. Tumango naman ito. Opo, makakasundo niyo po siya. Kuwela at madaldal si tita. Pareho rin po kayong single mother. Iniwan siya ng asawa niya para sa ibang babae. Single mother si Len. Maagang pumanaw ang asawa niyang si Greg. Bata pa lang noon ang kanyang anak na si Timothy at hindi niya alam kung papaano palakihing mag-isa. Pero kinaya niya naman. Lumaki ng maayos si Timothy kahit matagal na panahon na siyang naging OFW sa Italy. Nalungkot ang kanyang puso. Kawawa naman. Mabuti si Greg, walang ugaling ganyan nung nabubuhay pa. Alam mo, nakakainis yung mga kabit na yan. Walang magawang maganda sa buhay. Ang daming lalaki sa mundo, yung single at walang pamilya. Pero sa mga lalaki pang may sabit na. Kaya ikaw, sinasabi ko sa'yo Timothy, mahalin mo ng maayos si Kyla. Ako ang unang sasampal sa'yo kapag nalaman kong nang bababae ka. Tumawa si Timothy. Ma, kalma lang po. Mahal ko po si Kyla. Hindi ko po magagawa yun sa kanya. Parang kukuha ko ng batong ipupukpok sa ulo ko para mabitiwan ko ang diamante. At hindi po mangyayari yun. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Mabuti kung ganon. Hanggang ngayon, nagugulat pa rin ako simula nang tawagan mo ako at sinabing magpapakasal ka na. Ni hindi ko pa nakikilala sa personal si Kyla. Inaaya mo na agad magpakasal. 1 taon ang relasyon nyo ngayon, ano? Saan nga ba kayo nagkakilala ulit? Mahinang tumawa si Timothy. Common friend po, Mama. Sobrang ayaw po niyan sa akin ni Kyla nung unang pagkikita namin. Nayayabangan siya sa akin. Kumunot ang noo ni Len. Ha? Hindi ka mayabang, anak. Alam ko kung gaano ka ka-humble. Kahit malayo nang narating mo, down to earth ka pa din. Tumango naman si Timothy. Alam ko rin po yun, Mama. Pero parang pinanindigan ko na rin po. Yun na rin po kasi ang paraan para mapansin niya ako. Mahirap kunin ang atensyon ni Kyla nung umpisa. Napabuntong hininga si Len. Parang kami lang ng papa mo noon. Naiinis ako palagi kay Greg dahil sa akin palagi nagpapapansin sa halip na hindi niya na naituloy ang gustong sabihin. Biglang dumaan sa kanyang balintataw ang dating kaibigan. Mga alaala na sana iyon na gusto niyang kalimutan. Sa halip na ano, Mama? Tanong pa ng kanyang anak. Marahang umiling si Len. Wala yun, anak. Sa kanilang dalawa ni Greg, maganda ang kanilang love story. Pero sa dati niyang best friend na si Alma, hindi ganon iyon. Alam niya kasing gustong-gusto nito si Greg noong kabataan nila. Gusto pa nga nitong pikutin ang lalaki sa labis na pagkahumaling. Pero siya ang gusto ni Greg. Kay Len nagtapat ng pag-ibig ang lalaki noon. Wala naman talaga siyang gusto kay Greg nung una. Mas gusto niyang itulak ito kay Alma dahil alam niyang gustong-gusto ito ng kanyang dating best friend. Yun nga lang, hindi niya naiwasang mahulog ang damdamin para sa lalaki. Bukod doon, hindi niya rin kontrol ang damdamin ni Greg na utusan itong mahalin si Alma. Pagka-uwi sa bahay,
sumalubong sa kanyang kapatid na si Mayumi. Ate Len! Napangiti siya rito. Gumanti siya ng yakap. Close na close silang magkapatid. Ito rin ang nag-alaga sa anak niya noong panahong nasa abroad pa siya. Aba, Ate Len, iba yatang epekto sa'yo ng panahon. Bakit parang mas lalo kang bumabata ha? Dapat nag-asawa ka ulit. Hirit ng kanyang kapatid. Mahina siyang tumawa. Baliw, wala na akong balak mag-asawa ulit. Matanda na ako para dyan ano. Kaya ko mabuhay ng walang partner. Basta maayos ang anak ko, ayos na sa akin. O siya, halina kayo sa loob. Naghihintay ng iba nating kamag-anak. Alam kong gutom ka na rin, Ate Len. Saad pa ng kapatid niya. Sa kabilang dako naman, kasama ni Alma ang kanyang anak na si Kyla. Sa mataong pasilyo ng grocery store, ito ang tumulak ng shopping cart para sa kanya. Ano bang gusto ng magiging balae ko? Kauuwi lang niya galing Italy, ano? Tanong ni Alma sa anak. Tumango naman si Kyla. Opo, sabi po ni Timothy, hindi naman po pihikan sa pagkain ng mama niya. Kahit anong ihain kinakain niya, hindi po siya maarte. Tumaas ang isang kilay ni Alma. Eh paano yan? Maarte pa naman ako. Natawa na lamang si Kyla. Mama, alam ko pong kahit ganyan kayo, maarte at mataray, sobrang buti po ng puso ninyo. Hindi po kayo perpektong nanay, pero napalaki niyo po ako ng maayos. Napairap naman siya. Siyempre, palalakihin kita ng maayos. Failure na nga yung sa papa mo, papayag pa ba akong maging walang kwentang nanay mo? Mama naman. Bumuntong hininga siya. Talaga bang iimbitahin mo sa kasal yun? Nabibwisit ako kapag nakikita ko siya. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang kasalanan niya. Hinaplos ni Kyla ang kanyang likod. Mama, kalma lang po, okay? Siya lang naman po ang inimbita ko. Hindi niya po isasamang half-sibling ko, pati po yung bagong kinakasama niya. Huwag po kayong mag-alala. Gusto ko lang po talagang nandun kayong dalawa sa araw ng kasal ko. Kahit papano naman po kasi naging papa siya sa akin, sinuportahan niya pa rin po ako sa ibang bagay. Bumuntong hininga na lamang si Alma. Okay naman siya sa setup noon na nagsusustento ang asawa niyang manloloko sa kanilang anak na si Kyla. Dapat lang yun. Kung hindi ito nagsustento sa anak nila, baka umabot pa sa demandahan noon. Huwag na nating pag-usapan yung tatay mo, na-stress ako bigla. Ang ganda-ganda ng mood ko eh. Reklamo ni Alma. Natawa naman si Kyla. Maghanap na rin po kasi kayo ng bagong asawa. Wala ngang lumalandi. Kung meron, edi go na. Kaso wala eh. Sabi pa ni Alma. Gusto niya ring makatagpo ng bagong makakasama, pero wala talagang senyales na may lalaking darating sa buhay niya. Lagi na lang siyang malas sa mga lalaki. Yung first love niya, inagaw ng best friend niyang si Len. Ang asawa niya, saksakan ng babaero. Kaya minsan, hindi na talaga siya nawiwiling maghanap ng lalaki sa buhay. Gusto niya na lang maging single. Gayunpaman, iba pa rin talagang saya sa buhay kapag may minamahal. Mas gusto niyang maghanap, lalo na ngayong ikakasal ng anak niyang si Kyla. Pumili si Alma ng mga sariwang prutas. Sana hindi ka lokohin ni Timothy katulad ng ginawa ng papa mo. Alam mo naman ng mga lalaki, puro salita lang. Umiling si Kyla. Hindi niya po yun magagawa, Mama. Matinong lalaki po si Timothy. Labis din po kung magpahalaga siya sa mga babae. Kaya nga po nagustuhan ko po siya. Tinulak nila ang cart sa seafood section. Hindi naman allergic sa hipon yung future balae ko, ano? Hindi naman po, pero si Timothy allergic po sa hipon. Sagot naman ng kanyang anak. Natigilan si Alma. Isang tao lang ang kilala niyang allergic sa hipon at ito ang first love niyang si Greg. Napailing na lang siya at tinanggal sa isip ang lalaki. Hindi niya na alam kung anong nangyari rito. Mas lalo na sa traidor niyang best friend na si Len. Sige, wag na sa hipon. Magsalmo na lang tayo. Saad niya sa anak. Okay, Kyla, ano pang menu bukas para sa pamilya ng mapapangasawa mo? Nako, sinabi mo OFW yun, di ba? Siguradong namimiss niya ang mga pagkaing Pinoy. Kaya kailangan nating magkaroon ng espesyal na bagay para sa kanya. Sumagot naman si Kyla. Paborito niya pong adobo, yung tuyo po ang pagkakaluto at nanunuot ang lasa sa karne. Napangiwi na lang si Alma. Kumakain naman siya ng adobo. Kaso, favorite iyon ng ex-best friend niyang si Len. Ano bang meron sa araw na yon? Bakit palagi na lang niyang naaalala ang dating kaibigan at first love? Pero naisip ko rin pong gumawa ng lasagna. Paborito po kasi ni Timothy yun, sabi pa ni Kyla. Oo, lasagna. Napasimangot si Alma. Wag na yung adobo, baka natikman niya na yun sa kanila, ibang putahe na lang.
Pinisil ni Kayla ang kamay ng ina. The best ka talaga, Mama. Salamat po sa mga effort nyo. Sobrang supportive nyo po sa pagpapakasal ko. Napangiti si Alma. Siyempre, nanay mo ko. Talagang gagawin ko lahat para maging masaya ka. Alam din naman ni Alma na mabuting lalaki si Timothy. Nakita niya naman kung papaano nagpursiging ligawan ng lalaki ang anak. Kaya nasa lalaki ang boto niya at ang kanyang blessing. Ipinagpatuloy na lamang nila ang kanilang pamimili. Kinabukasan, naghanda na nga sila para sa pagdating ni Timothy at ng mama nito. Pawis na si Alma sa pagluluto. Malapit nang dumating ang mga bisita pero hindi pa rin siya natatapos. Tonyang, Diyos mio Marimar, sabi ko iprito mo na tong lumpiang Shanghai, di ba? Bakit andito pa rin sa lamesa? Tanong niya sa kasambahay. Nataranta naman agad si Tonyang. Sorry, ito na nga po, lulutuin ko na. Ikaw na munang bahala rito, maliligot, magbibihis lang ako. Ayokong humarap sa pamilya ng fiancé ng anak ko na dugyot. Bulalas pa ni Alma. Pagkarating sa kwarto, nagmamadali siyang kumilos. Hindi na siya masyadong nagtagal. Pagkabihis, sakto namang narinig niya ang ugong ng sasakyan mula sa labas ng gate. Mukhang nandyan na sila. Tinapos niya ng pagsusuklay sa kanyang buhok bago bumaba. Sinalubong naman agad siya ni Kayla. Mama, nandyan na po sila. Wait lang po, sasalubungin ko na po sila. Tumango naman si Alma. Sige lang anak, i-check ko lang ang mga pagkain kung nakahain na ba lahat. Maya-maya, narinig niya ng halakhakan sa pintuan. Nakangiting dumingon si Alma roon. Ngunit napalitan ng gulat ang kanyang ekspresyon nang makita kung sino ang kasama ni Timothy. Tita Alma, bulalas ni Timothy. Nagmamadaling pumunta sa tabi niya. Kasama ko po si Mama. Len po ang pangalan niya. Mama, si Tita Alma. Mama ni Kayla. Nagtagpo ang mga mata nila ni Len. Bakas din ang gulat sa mukha nito. Parang walang salitang gustong lumabas mula sa mga bibig nila. Mama, okay ka lang? Tanong ni Kayla nang mapansin ang pagkatulala niya. Nag-aalangan siyang tumango. Oo, ayos lamang ako anak. Napagod lamang siguro ako. May masamang hangin kasi ang pumunta sa pamamahay ko. Tinarayan ni Alma si Len. Napaka mapagbiro lang talaga ng tadhana. Talagang anak pa ng kinamumuhian niyang dating best friend ang mapapangasawa ng kanyang anak na si Kayla. Parang bigla akong nahilo, Timothy. Umuwi na muna tayo. May nalanghap akong masangsang na amoy sa bahay na to. Biglang sabi ni Len. Umapila agad si Alma. Hoy, mabangong bahay ko no? Mas mahal pa sa pangpaganda mo ang panglinis ko rito. Kumunot ang noo ni Kayla. Mama, bakit po ganyan kayo magsalita? Magkakilala po ba kayo ni Tita Len? Hindi ko siya kilala. Plastic na ngumiti si Len sa kanya. Sa wakas, nakilala rin kita Alma. Mahinhin at magandang babae si Kayla. Halatang hindi sa'yo nagmanang anak mo. Ang daming nasabi sa amin ni Kayla tungkol sa'yo. Nagsalubong ang mga kilay ni Alma. So, anong gusto mong sabihin? Pero humalakak naman si Kayla. Opo, hindi po kami pareho sa maraming bagay. Mas nagmana po ako kay Papa pero mas malapit po ako kay Mama, Tita Len. Peke namang tumawa ang bruha niyang best friend. Etong anak kong si Timothy, sa tatay niya rin nagmana. Kay Greg, kamukhang kamukha pa nga eh. Lihim na napairap si Alma. Nagpaparinig na sila ni Len sa isa't isa. Gayunpaman, hindi yun napapansin ng kanilang mga anak. Gusto niyang sabihin agad ng diretsyo na ayaw niyang matuloy ang kasal. Pero batid niya rin na magagalit si Kayla kung bigla niya lang aawayin ang kanyang dating best friend. Pilit na ngumiti si Alma. Halina muna kayo, kumain na tayo. Tumungo si Alma sa kusina. Mahina siyang napatili sa sobrang inis. Ni hindi niya inaasahang tutungtong sa pamamahay niya si Len. Mama, okay ka lang po ba? Tumungo si Alma sa kusina. Mahina siyang napatili sa sobrang inis. Hindi niya inasahang tutungtong sa pamamahay niya si Len. Mama, okay ka lang po ba? Tanong sa kanya ni Kayla na sinundan pala siya. Tumango naman siya. Ayos lang naman anak. Tiningnan siya ni Kayla, parang naninimbang. Sure po kayo? Parang hindi niyo po gusto ang mama ni Timothy. Mama, mabait naman po siya. Pansin ko po ang tension sa inyo kanina. Huwag mo nang alalahanin yon. Ngayon ko lang siguro napagtantong totoo na talaga to. Talagang magpapakasal ka na. Marahang sabi ni Alma. Naglalambing na yumakap si Kayla. Mama naman, kahit naman po mag-aasawa ako, hindi po kita iiwan. Hindi ko po kayo pababayaan. Hindi naman po ibig sabihin na gusto kong bumuo ng pamilya ay kakalimutan ko na po kayo. Wala roon ang kanyang iniisip.
Hindi niya talaga gusto ang nangyayari. Maayos na lalaki si Timothy pero hindi ang nanay nito. Ang boto niya sa lalaki tila isang pangako na lamang na napako. Ayaw niyang matuloy ang kasal ni Kyla. Kailangan niyang gumawa ng paraan. May tensyon sa pagitan nila ni Len. Baka magsabong na sila sa susunod na magkita sila. Ayaw niya nang magkaroon ng ugnayan sa dati niyang matalik na kaibigan o bumalik ang dati nilang pinagsamahan. Si Len ang pinagsabihan niya ng mga sikreto, katawanan, iniiyakan kapag may problema siya noon. Madali siyang nagtiwala pero isang traidor naman pala ito. May mga sugat itong iniwan sa kanyang hindi naghihilom. Para sa kanya, walang kapatawaran ang ginawa nito. Kung paanong hindi gustong matuloy ni Alma ang kasal, ganoon din ang nararamdaman ni Len. Pero paano niya gagawin iyon kung puro galak ang nakikita niya kay Timothy? Tiningnan niya ang anak niyang masaya kay Kyla. Sinapo niya na lamang ang kanyang ulo. Ay, ano bang gagawin ko? Mama, ayos ka lang po ba? Tanong ni Timothy nang mapansin siya. Nagdahilan siya kaagad. Wala naman, masama lang siguro ang pakiramdam ko dahil sa init. Hihingi po ako ng gamot kay Kyla, saglit lang po. Sabi naman ni Timothy. Napangiti naman si Len, sobrang maalalahanin talaga ng kanyang anak. Ganoon din siya alagaan ng kanyang asawa noong nabubuhay pa ito. Ay mama, wala pong gamot. Lalabas po muna kami ni Kyla. Bibili lang po kami ng gamot sa labas. Mabilis lang po kami. Imporma ni Timothy sa kanya. Sige, salamat anak. Nakaupo nang mag-isa si Len sa bahay na iyon. Parang sinisilihan ang pang-upo niya. Gustong-gusto niya na talagang umuwi. Pero kaligayahan ito ng kanyang anak, kaya magtitiis siya. Napasimangot naman siya kaagad nang lumabas si Alma mula sa kusina. Eto ng pagkain, masasarap yan. Alam ko namang may isang patay gutom dyan. Hirit ni Alma. Masama niya itong tiningnan. Pinaparinggan mo ba ako? Peking tumawa si Alma. Ay, sorry, natamaan ka ba? Napapikit siya sa sobrang inis. Alam mo, para sa ikatutuwa ng mga anak natin, pilitin nating umayos, okay? Ayokong makita nilang nagtatalo tayo. Napairap si Alma. Paano hindi ako maiinis sa'yo? Ano, magiging pamilya ko ang taong sumira ng tiwala ko? Ang lintang nakadikit sa akin kapag may kailangan lang? Alam ni Len na kung magkita man silang muli ni Alma, ibabalik lang nito ang mga issue, hinanakit at galit nila sa isa't isa. Kilalang kilala niya ang dating matalik na kaibigan. Mula ulo hanggang paa, kilala niya ito. Parang kapatid na nga ang turing niya kay Alma. Kahit mahirap lamang siya noon, naging kaibigan niya ito. Mabait naman sa kanya si Alma pati ang mga magulang nito. Kung anong meron ito, mayroon din siya. Kaya kahit paano, naiintindihan niya kung bakit ganoon na lamang ang galit ni Alma sa kanya. Pero lumipas na ang panahon, nagkaroon na sila ng kani-kanilang mga asawa. Kaya umasa siyang sana man lang maghilom na ang sugat na mayroon sila noon. Nasira lang naman talaga ang lahat nang pareho nilang makilala si Greg, ang asawa niyang pareho nilang minahal. Pero umpisa pa lang naman kay Len na nagpakita ng interes ang lalaki. At ang galit ni Alma ang hindi niya maintindihan kung bakit sagad na lang sa buto iyon. Alma, nakaraan na yun. Hindi mo pa rin ba talaga nakakalimutan? Talagang ibabalik mo pa? Ang dami nang nangyari. Dapat nga kinakalimutan mo na yung issue tungkol sa atin. At ngayon, magpapakasal ng mga anak natin. Sana, isang tabi mo na yung galit mo. Marahan niyang sabi rito. Pero bakas pa rin ang galit sa mga mata ni Alma. Hindi ako madaling makalimot, Len. Ayoko na. Hindi na matutuloy ang kasal. Hindi ako papayag na madungisan ng lahi mong traidor ang anak ko. Baka lokohin niya lang si Kyla. Ikaw nga na nanay niya manloloko. Siya pa kaya? Umismid si Len. Anong tingin mo sa anak ko? Hoy, Alma, ano naman sa anak mo? Baka mamaya, kaya gustong ikasal agad, pinikot naman pala ni Kyla si Timothy. Manang-mana sa'yo. Di ba nga, sa sobrang desperada mo, muntik mo nang pikutin nun si Greg mapunta lang sa'yo? Napasinghap si Len nang batuhin siya ni Alma ng mga lumpiang Shanghai. Anong klaseng pagsasayang yan dahil lang talaga sa galit mo sa akin magsasayang ka ng pagkain? Umalis ka rito! Bulalas ni Alma. Napatili si Len nang buhusan siya ng juice nito. Namalayan niya na lang na hinila ni Alma ang kanyang buhok. At hindi rin naman niya hahayaang apihin lang ng ganoon. Gumanti siya ng sabunot dito.
Ma'am Alma! Sigaw ng kasambahay. Sakto namang dumating ang mga anak nila. Inawat sila ni Timothy at pinaghiwalay. Hingal na hingal si Len. Matanda na siya pero hindi niya inasahang makikipag-away pa siya ng ganoon. Mama, ano pong nangyari? Bakit niya po inaaway si Tita Alma? Tanong sa kanya ni Timothy. Sumagot agad siya. Siya ang nanguna anak. Wala akong ginagawang masama. Nakikisama ako ng maayos. Siya na lang itong basta na lang akong tinapunan ng pagkain. Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Lumingon si Kyla sa nanay nito. Mama, bakit niyo naman po ginawa to kay Tita Len? Nakakahiya po. Nanlaki ang mga mata ni Alma. Palayasin mo yung babaeng yan dito. Ayoko makita yan. Makipaghiwalay ka na kay Timothy. Walang matutuloy na kasal. Mama! Sigaw ni Kyla. Inayos na Len ang kanyang buhok. Walang maayos na pag-uusapan na magaganap kung si Alma ang kaharap. Masyadong makitid ang utak nito, pati kagustuhan at sariling desisyon ng anak, pipigilan pa. Timothy, umuwi na tayo. Tumataas ang presyon ko sa babaeng to. Gigil na sabi ni Len. Mama, ano ba? Please, ayusin niyo naman po ang issue ninyo. Mamamanhikan na po tayo. Halos pagmamakaawa na ni Timothy sa kanya. Sasagot na sana siya pero naunahan siya ni Alma. Walang magaganap na pamamanhikan. Umalis na kayong mag-ina. Walang matutuloy na kasal. Hindi ko hahayaang maikasal ka sa anak kong si Kyla. Nagsusumamo ang boses ni Timothy. Pero, Tita Alma. Hinila ni Len ang kanyang anak. Halika na Timothy, umalis na muna tayo rito. Tumingin si Kyla sa lalaki. Tama ang mama mo, Tim. Sige na, umuwi na muna kayo. Kakausapin ko lang si mama. Walang nagawa si Timothy kundi ang umuwi kasama siya. Naaawa si Len sa anak, pero anong gagawin niya sa pakikitungo ni Alma? Pinilit niya namang maging maganda ang pakikitungo. Ang babae lang talaga ang ayaw makipagkasundo. Mama, ano po ba talagang nangyari? Bakit nag-away po kayo ng ganun ni Tita Alma? Tanong sa kanya ni Timothy pagka-uwi nila sa bahay. Huminga siya ng malalim. Matalik kong kaibigan dati si Alma. Hindi lang kami naging maayos ngayon dahil gusto niyang papa mo. Nag-away kami dahil sa kanya. Pinili ako ni Greg dati. Sinubukan ko namang makipag-ayos sa kanya para maging smooth lang ang mangyayaring pamamanhikan. Pero siya ang matigas. Inaway niya pa ako. Tingnan mo nga't binuhusan pa ako ng juice. Bumaba mula sa hagdan ang kanyang kapatid na si Mayumi. Teka Ate Len, Alma? Kilala ko siya. Siya yung dating best friend mo, di ba? Oo, siya nga. Siya palang mama ni Kyla. Natawa si Mayumi. Grabe naman ang tadhana. Talagang ang mga anak niyo pang pinagtagpo. Bumuntong hininga na lamang si Timothy. Wala na ba talagang pag-asang maayos po ang issue ninyong dalawa, mama? Sigurado pong maaapektuhan kami ni Kyla. Napairap si Len. Sa akin, willing akong ayusin. Pero yung si Alma kahit yata iumpog mo ang ulo, mananatili pa rin galit sa akin. Hindi pumasok sa utak na hindi ko naman talaga inagaw si Greg sa kanya. Simulat sa Paul, ako nang mahal ng papa mo. Napailing ang kanyang kapatid. Grabe naman yung si Ate Alma. Wala na nga si Kuya Greg. May mga anak na rin kayo. Nandun pa rin yung galit. Dapat kinalimutan niya na yun eh. Paano pa kung buhay si Kuya Greg? Eh di mas talong magulo tong kasal na to. Huminga ng malalim si Len. Tiningnan niya si Timothy na problemadong problemado. Gusto niyang tumulong, pero hindi niya naman alam ang tulong na pwede niyang ibigay. Batid niya rin naman kasing may kasalanan siya. Hindi niya rin sana pinatulan pa si Alma. Ganun na talaga ang kanyang dating kaibigan, high school pa lang. Marami itong kaaway na babae sa school. Siya na lang talaga ang palagi ang taga-awat. Hinawakan ni Len ang kamay ng kanyang anak. Sorry. Napapagod na umiling si Timothy. Naiintindihan po kita. Naiinis po ako sa nangyayari pero ayaw ko rin naman pong nadedehado ka. Alam ko pong pinagtatanggol niyo lang ang sarili ninyo. Hayaan mo, Timothy. Gagawa ko ng paraan para maging maayos ulit kami ni Alma. Matutuloy ang kasal ninyo ni Kyla. May mga nasabi lang ako kanina dahil nilalait ka rin niya. Nadala lang ako ng emosyon. Sorry pero ang totoo, boto ako kay Kyla para sa'yo. Babawi ako. Magiging maayos din ang lahat. Pangako yan anak. Marahang sabi ni Len. Gayunpaman, taliwas naman sa kagustuhan ni Len ang gustong mangyari ni Alma. Mama, bakit niyo naman po yung ginawa kay Tita Len? Saka ano po yung sinasabi niyong hindi na matutuloy ang kasal? Mama, kami po ni Tim ang magpapakasal.
Hindi naman po pwedeng iurong na lang namin yun dahil galit kayo ni Tita Len sa isa't isa. Halos maiyak nang sabi ni Kayla. Pero matindi pa rin ang pagtutol ni Alma. Hindi, marami pa diyang ibang lalaki anak. Makakahanap ka pa. Please, huwag mo nang ituloy ang kasal ninyo. Tanda mo bang kinikwento ko palagi sa'yo na first love ko at ang best friend kong traidor? Si Len yun at ang asawa niya. Kung hindi dahil sa Len na yun, hindi ko makikilala at mapapangasawa ang tatay mong manloloko. Napabuntong hininga si Kayla. It doesn't make sense na magalit po kayo ng ganyan kay Tita Len. Hindi niyo po ba naisip na baka may rason ang lahat? Na baka kaya hindi po kayo nagkatuluyan ng first love mo dahil nakatadhana na maging asawa mo si Papa at maging anak mo po ako? Ano po Mama? Nagsisisi ka po ba sa buhay na mayroon tayo ngayon? Nagsisisi ka po Mama na naging anak niyo po ako ni Papa? Kinagat ni Alma ang pang-ibabang labi. Hindi naman sa ganoon anak. Napailing si Kayla. Kilala po kita Mama. Alam ko pong ikaw ang nagsimula ng gulo. Tapos ano po ito ngayon? Ayaw mo pong maituloy ang kasal namin ni Timothy? Ayaw niyo po ba akong maging masaya? Sorry na anak. Sobrang laki lang talaga ng galit ko sa Len na yon. Mahinang sabi ni Alma. Napahila mo sa mukha si Kayla. Mama, once and for all, kung ano man pong issue ninyo, ayusin nyo na po. Patatanda na po kayo. Isa pa, wala na rin po ang taong pinag-aawayan ninyo. Matagal na pong pumanaw si Tito Greg. Suminghap si Alma sa gulat. Anong sabi mo? Huminga ng malalim si Kayla. Matagal na po. Bata pa lang si Timothy na wala na po si Tito Greg. Pareho po kayong single mother. Kaya inasahan ko pong mauunawaan ninyo ang isa't isa. Hindi ganitong umabot pa sa pisikalan. Hindi na muling nakapagsalita si Alma. Masyado siyang nagulat na wala na si Greg. Sa sobrang bitter niya rin naman kasi, hindi niya na inalam ang nangyari kina Len at Greg. Hindi niya rin tuloy nalaman na anak ng mga ito si Timothy. Sige na, sorry na, susubukan kong umayos kapag kaharap si Len. Mahinang sabi ni Alma. Lumipas ang mga araw, hindi man muling nagkita, alam nilang parehong nakalutang pa rin sa hangin ang issue ni na Alma at Len. Walang madaling paraan para maayos ang sigalot na mayroon sa kanilang pagitan. Gayunpaman, para kay Len, gusto niya rin talagang maghilom na ang lahat ng sugat na mayroon sila noon ni Alma. Hindi niya man aminin na miss niya na rin ang mayroong best friend. Sobrang nasaktan din naman siya noon ng masirang pagkakaibigan nila. Iniyakan niya rin iyon ng 1 taon bago naka-move on. Tulala ka dyan Ate Len, anong iniisip mo? Tanong sa kanya ng kapatid na si Mayumi. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung a-attend ako sa high school reunion. Wala naman ako masyadong kaibigan ng high school, kaya Alma lang ako malapit noon. Mahinang tumawa si Mayumi. Tapos, mortal enemy mo na ngayon. Sayang ang friendship nyo ate. Mas mukha pa kayong magkapatid kaysa sa ating dalawa. Nakakalungkot lang na nag-away kayo dahil kay Kuya Greg. Parang ang babaw lang na ipinagpalit nyo ang ilang taon yung pagkakaibigan dahil lang sa lalaki. Marahang umiling si Len at humigop sa kanyang kape. Hindi ko pwedeng sabihing mababaw lang ang lahat ng iyon. Alam kong nasaktan ko si Alma. Hindi siya magagalit ng ganito katindi kung hindi. Hindi ko pwedeng ituring na mababaw lang yon. Tapos alam mo yung nakaka-guilty? Nalaman ko pang hindi siya sinuwerte sa napangasawa. Sabi ni Timothy, babaero raw yung asawa ni Alma. Umismid si Mayumi. Sus, bakit? Kung nagparaya ka ba, sa tingin mo, sila ni Kuya Greg ang magkakatuluyan? Hindi rin yun ate. Kilala kong asawa mo. Kapag ayaw niya talaga. Bumuntong hininga si Len. Ewan ko ba, basta pakiramdam ko, may bahagi ako kung bakit ganito ang kinahinatnan niya. Tiningnan ni Mayumi ang invitation. Kung ako sa'yo ate, pupunta ako dyan sa reunion. Minsan naman, magsaya ka rin. Maghanap ka ng mga bagong kaibigan. Simula nang masira ang friendship niyo ni Ate Alma, natakot ka na ulit magkaroon ng kaibigan. Tumango naman si Len. Alam mo, tama ka nga. Baka kailangan ko lang mag-unwind. Masyado na akong naloloko sa sitwasyon ni na Timothy at Kayla. Katulad ng plano, dumalo na nga si Len sa high school reunion. Kaso, nasa entrance pa lang ng beach resort, nakasalubong niya na si Alma. Napatigil si Len sa kanyang paglalakad. Alma, ikaw ba yan? Nagtaray agad si Alma sa kanya. Anong ginagawa mo rito?
Anong ginagawa ko rito? Malamang high school reunion to kaya pupunta ako. Akala ko hindi ka pupunta kasi naiinis ka sa akin, di ba? Akala ko maghahanap ka ng dahilan para abalahin ang sarili mo at hindi makapunta rito. Tumaas ang isang kilay ni Alma. Ano sa tingin mo? Ako pang mag-a-adjust sa'yo? Eh ikaw, bakit hindi ka nalang lumipad papuntang Italy at mamasukan bilang taga-kuskus ng inidoro doon? Kumuyom ang mga kamao ni Len. Anong masama ron? Walang masama sa maging OFW. Hindi rin masama na maging taga-kuskus ng inidoro. Marangal na trabaho yon at naitaguyod ko ang anak ko. Eh ikaw, saan ba galing ang pera mo? Dugot pawis mo ba yan? Hindi ba't minana mo lang naman yan sa mga magulang mo? Oh please Alma, isa kang may bahay, nag-aral ka, nakatapos ka pero ginagamit mo ba? Wala kang totoong trabaho o totoong pera, sinasayang mo lang ang potensyal mo. Nanlilisik ang mga mata ni Alma. Hindi lang ako isang may bahay, may pakinabang ako at hindi ko sinayang ang aking potensyal. Nabubuhay ako sa sarili kong mga tuntunin. Matagumpay ako, hindi ko kailangan ng trabaho dahil mas mainam na boss ako kaysa empleyado. Masaya ako sa buhay ko. Ikaw, masaya ka ba? Tumango naman si Len, nang aasar pa. Oo, pinili kasi ako ng taong mahal ko at nagmamahal sa akin kahit sino pa ako. At hindi ko kailangan ng magarbong trabaho o magarbong pamumuhay para maging masaya. Meron akong isang bagay na wala ka. Isang bagay na hindi mabibili ng pera. Alam mo kung ano yon? Kaligayahan, Alma. Tunay na kaligayahan. Maraming wala akong pera, material na bagay o anak mayaman katulad mo. Pero mayroon akong mapagmahal na pamilya. At yon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa mundo. Kaysa dyan sa mga bagay na ipinagmamalaki mo. Kaya bawasan mo na yung pagiging bitter mo. Sige ka, mabilis kang tatanda. Mahina siyang tumawa nang umalis si Alma sa kanyang harap. Nauna pa itong mapikon sa kanya, siguradong mahihirapan na talaga silang magkasundo. Madali naman siyang kausap, pero kung ganoong klase ng tao ang kaharap niya, hindi rin siya magpapatalo. Pagdating sa venue, na-welcome agad sila ng mga kaklase niya noon. Natatawa na lamang siya sa kwento ng mga ito sa buhay. Kahit wala rin naman siyang masyadong kaibigan ng high school, marunong pa rin siyang makisama kaya marami siyang kasundo. Nawala ang ngiti ni Len nang matanaw si Alma. Mag-isa lang ito roon, inaabala nito ang sarili sa cellphone, pero alam niya naghihintay lang ito ng may makausap dito. Napabuntong hininga na lamang siya. Complicated ang ugali ni Alma, mga bata pa lamang sila. Si Len na lang talaga ang marunong makisama sa ugali nito. Mabait naman din kasi si Alma, sadyang may mga pangit lang itong katangian. Nilapag niya isang baso ng juice sa lamesa nito at tumabi. Hindi ka pa kumakain, ang tahimik mo. Napairap naman si Alma. Umalis ka nga sa tabi ko, baka akalain nilang magkaibigan pa rin tayo. Bakit naman? Alam din nilang sa lahat ng tao sa batch natin ako lang ang kinakausap mo. Marahan niyang saad. Napairap naman si Alma. So, anong sinasabi mo? Na mahirap akong makasundo? Teka lang, wala akong sinasabing ganyan. Teka lang, wala akong sinasabing ganyan. Ikaw ang nag-iisip niyan. Saka bakit ba palaging naghahamon niyang tono mo? Alam mo, nagmamahalan ng mga anak natin. Hindi tayo pwedeng basta tumutol na lang doon. Paliwanag niya kay Alma. Tumaas ang kilay nito. At ano? Magiging balae kita? Hindi na mas gusto ko na lang tumalon sa bangin. Umawang ang bibig ni Len. Ganyan ba talaga kalala ang galit mo sa akin? Matatanda na tayo, Alma. Pumanaw na rin si Greg. May mga anak na tayo. Kahit hindi na tayo maging magkaibigan ulit, kahit maging civil na lang tayo sa isa't isa para sa mga anak natin. Pero matigas pa rin talaga si Alma. Tumayo ito at umalis sa venue. Huminga ng malalim si Len. Hindi niya na alam kung anong suyo pa ang gagawin sa dating kaibigan. Tumayo rin siya at sinundan ito. Kumunot ang kanyang noo. Parang wala sa sariling naglalakad si Alma. Sumuot pa ito sa kakahuyan sa beach na iyon. Nanlaki ang mga mata niya. Sinundan niya agad ito. Gabi na at baka mapahamak ito roon. Alma! Malakas niyang tawag. Malakas na sumigaw si Alma. Pwede ba, Len? Time out muna. Huwag mo na akong lapitan. Pero delikado dyan. Sabi niya pa. Sinabi na ngang iwan mo ko. Bakit ba ang kulit mo, ha? Alma! Malakas niyang sigaw at tumakbo papunta sa babae. Nanlaki ang mga mata ni Len nang mahulog si Alma at nagpagulong-gulong sa ibaba. Nagpadaus-us agad siya at tiningnan ito. Ayos ka lang ba? Tanong niya rito. Napadaing naman ito sa sakit. Aray,
Ang mga paa ko ang sakit. Binuksan niya naman agad ang flashlight ng cellphone. Hinawakan niya iyon pero muling napaaray si Alma. Pasensya na, mukhang na-spring ka yata. Nag-aalalang sabi niya rito. Mahina siyang itinulak ni Alma. Kasalanan mo to. Bakit mo ba kasi ako sinundan? Pinilit niyang maging mahinahon. Anong gagawin ko? Lagi kang engot. Nag-aalala ako sa'yo. Bigla na lang umiyak si Alma. Sabi na nga kasing huwag kang lalapit sa akin. Ayaw kong lumambot ang puso ko. Ayaw kong patawarin ka. Hindi na kita gustong maging kaibigan ulit. Tigilan mo na nga pag-alala sa akin. Friendship over na nga tayo, hindi ba? Bakit palagi kang lumalapit sa akin? Ang sama-sama ako sa'yo. Kaya bakit ikaw lang ang nagtsatsaga sa akin? Nangilid ang mga luha ni Len. Kahit libag mo, kilala ko. Kaya paano hindi ako magtsatsaga sa'yo? Napahagulhol si Alma. Nagalit lang naman kasi ako sa'yo, hindi dahil kay Greg. Nagalit ako kasi nagawa mong magdihim sa akin noon. Kaibigan kita eh. Sana man lang sinabi mo sa akin agad para hindi na ako umasa. Alam mo ba yung pakiramdam na kwento ako ng kwento sa'yo tungkol sa nararamdaman ko kay Greg? Tapos ikaw pala ang minamahal niya? Ang laking sampal sa akin ng mga panahong yun, Len. Napahikbi na rin si Len. Sorry, hindi ko lang naman masabi sa'yo dahil ayokong mawala ang friendship natin. Sobrang lungkot ko kaya nung nagalit ka sa akin. Daig ko pang nakipag-break sa boyfriend. Sobrang lungkot ko kaya nung nagalit ka sa akin. Daig ko pang nakipag-break sa boyfriend. Sorry din. Hinging paumanhin ni Alma. Kung ano-anong sinabi kong insulto sa'yo noon. Sorry kung sinumbat ko ang lahat ng tulong ng pamilya ko sa'yo. Nasaktan lang naman ako noon kaya kung ano-anong sinabi ko. Pero sa puso ko, ginawa ko lahat ng tulong ng bukal sa loob ko. Mahal kita bilang kaibigan, Len. Para na nga kitang kapatid dati. Nagyakapan sila sa gitna ng kakahuyan. Sa lakas ng pag-iyak nilang dalawa, baka nakabulabog na sila ng mga hayop doon. Pero kahit isa sa kanila, walang may pakialam. Ang pagkakaibigang muling nabuo ang mahalaga lang sa kanila ng mga oras na iyon. Pinunasan ni Len ang mga luha ni Alma. Tumahan ka na. Nakakahiya naman to. Iyak tayo ng iyak. Dito ka lang. Hihingi lang ako ng tulong. Tumango naman ito. Bumalik ka ha. Sasabunutan kita kapag hindi ka bumalik. Mahina siyang tumawa. Oo, saglit lang ako. Maghintay ka lang dyan. Nagmamadali siyang bumalik para humingi ng tulong. Nang may mag-rescue kay Alma, nakahinga na siya ng maluwag. May ilang sugat pa itong natamo kaya ginamot na sa klinik. Pero hindi siya mapakali kaya pinadiretso na sa ospital ang kaibigan niya para matingnan ito. Ang OA mo, Len, okay nga lang sabi ako. Natatawang sabi ni Alma. Umiling naman siya. Tigilan mo ako. Mas okay na yung sigurado tayo. Mamaya minatama ang buto dyan sa katawan mo. Tinawagan ko na rin si Timothy. Papunta na raw sila dito ni Kyla. Bumuntong hininga si Alma. Mag-aalala lang yung si Kyla. Ano ka ba? Hayaan mo na. Anak mo yun. Natural lang na mag-alala. Lumipas ang ilang oras, dumating na rin sina Timothy at Kyla. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng dalawa. Mama, ayos ka lang? Hindi ka po ba nasaktan? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Timothy. Tumango naman si Len. Oo anak, ayos lang ako. Itong si Alma ang hindi. Pumasok ba naman sa kakahuyan? Kumunot ang noo ni Kyla. Anong ginawa mo sa mama ko? Umawang ang bibig ni Len. Ha? Teka lang. Nagsalita agad si Timothy. Huwag mo ngang pagbintangan si mama. Sa kanilang dalawa, si Tita Alma palagi ang nagsisimula. Nagsalubong ang mga kilay ni Alma. Sandali, bakit ba kayo nag-aaway? Okay lang ako. Hindi kami nag-away ni Len gaya ng iniisip ninyo. Itigil nyo nga yan. Napailing na lang si Timothy. Halika na po mama, umuwi na po tayo. Suminghap si Len sa gulat. Abay, papaano si Alma at ang fiancé mo? Umiling ulit si Timothy. Hindi ko na po siya fiancé. Hindi na po matutuloy ang kasal? Anunsyo naman ni Kyla. Ano? Sabay pa silang napasigaw ni Alma. Nang makauwi na sa bahay, tiningnan ni Len si Timothy. Gusto niyang simulan ng pagtatanong pero... Nang makauwi na sa bahay, tiningnan ni Len si Timothy. Gusto niyang simulan ng pagtatanong pero mukhang mainit ang ulo nito. Ilang lata na rin ng beer ang naubos ng binata. Ate Len, anong nangyari dyan? Bakit naglalasing yan? Tanong sa kanya ni Mayumi.
Pinandilatan niya ng mata ang kapatid. Shh! Broken-hearted yan. Nag-aaway yata sila ni Kyla. Hindi na matutuloy ang kasal. Ano? Gulat na tanong nito. Hayaan na lang natin. Bukas kakausapin ko siya kung anong nangyari. Kahit ako, nabigla rin. Gusto ko pa namang sila talaga ni Kyla hanggang sa huli. Malungkot niyang sabi. Tumawa ang kanyang kapatid. Ay weh, kahit maging balae mong ex-best friend / mortal enemy mo? Napangiti siya. Best friend na ulit. Okay na kami ni Alma. Nagkasundo na ulit kami. Kaya nakakalungkot namang kung kailan okay na kami, saka naman maghihiwalay ang mga anak namin. Napailing naman si Mayumi. Ang gulo ng kasalang to, hindi matuloy-tuloy. Ay, sinabi mo pa. Kaya kinabukasan, bumaba na agad si Len. Napailing na lang siya nang makita sa sofa si Timothy. Tulog at nasa lapag ang mga lata ng beer. Dumiretso agad siya sa kusina. Ipaghahanda niya ito ng lugaw. Siguradong may hangover ito. Maya-maya, nagising na si Timothy. Inilapag niya sa harap nito ang mangkok na may lamang mainit na lugaw. Kumuha rin siya ng tubig at gamot para rito. Ano, kumusta ang paglalasing kagabi? Nakalimutan mo bang problema mo? Sarkastikong tanong ni Len sa kanyang anak. Ang sakit po ng ulo ko, Mama. Ayan, sige, maglasing ka pa. Sa halip na kausapin mo ako, nagpakalasing ka. Ngayon, kausapin mo ako. Anong nangyari sa inyo ni Kyla? Tanog niya rito. Napasimangot si Timothy. Habang papunta kami sa ospital kahapon, nag-away po kami. Kung ano-anong sinabi niya tungkol sa'yo, sa akin. Totoo namang mama niyang nangunguna ng gulo palagi. Hindi dapat kayo nag-aaway. Okay na kami ni Alma. Wala na po yata kaming pag-asang magkabati. Marami po siyang masasakit na salitang sinabi sa akin at ganun din po ako sa kanya. Eh di humingi ka ng tawad. Mag-usap kayo ng maayos. Maayos din yan. Mag-usap lang kayo. Marahang sabi ni Len. Huwag na lang po natin siyang pag-usapan. Papasok na po ako sa trabaho. Napakagatlabi na lamang si Len. Paano niya paaayusin ang relasyon ni Timothy kay Kyla? Sila ni Alma ang dahilan ng pag-aaway ng mga ito, kaya dapat may gawin silang paraan para ayusin iyon. Kaya naman, natagpuan ni Len ang kanyang sarili na nasa restaurant para imit si Alma. Ano nang balak natin? Mukhang wala talagang matutuloy na kasal. Nag-aalalang sabi ni Len. Umiling si Alma. Hindi ako papayag. Dapat matuloy ang kasal ng dalawa. Alam mo bang nung una pa lang, pangarap na kitang maging balae? Natawa naman si Len. Kahit ako rin, na-imagine ko rin na may mga anak tayong magpapakasal. Pero mag-isip nga muna tayo. Ano bang sabi ni Kyla sa'yo? May pag-asa pa ba? Umiling si Alma. Mataas ang pride ng anak ko. Ayaw humingi ng sorry kahit siya ang may mali. Napasimangot naman si Len. Nagmana sa'yo. Mataas din ang pride mo. Napairap naman ito. Gumawa na lang tayo ng paraan kung paano sila ulit magkakausap. Mahal naman nilang isa't isa. May mga nasabi lang dahil sa away na mayroon tayo. Alam mo, masyado tayong na-stress. Mag-unwind muna tayo. Lumandi tayo. Tumayo si Len at hinila ang kanyang best friend. Nanlaki ang mga mata ni Alma. Hoy, tumigil ka. Anong maglandi? Ang tanda na natin. Matanda na tayo pero hello, kaya pa nga nating magsuot ng bikini. Halika na, miss ko ng bonding natin. This time, ako naman ang manlilibre sa'yo. Umasenso na ako. Lumambot ang ekspresyon ni Alma. Namiss kong may kaibigang ganito. Ako rin. Pumunta silang magkaibigan sa resto bar. Para silang mga dalagang nagsaya. Sumayaw sila sa saliw ng dancing queen. Puro halakhakan lang ang namutawi sa kanila. Nakakahiya. Ngayon lang ulit ako sumayaw ng ganon. Nakangiting sabi ni Alma sa kanya. Oo nga, may nakatingin nga sa'yo. Ayun no. Itinuro niyang isang lalaki sa baba. Kasing edad lang din nila. Nanlaki ang mga mata ni Alma. Hindi, dating asawa ko yan. Kasama niya yung bagong kinakasama niya oh. Umawang ang bibig ni Len. Eh bakit ang lagkit ng tingin sa'yo? Naglalaway pa yatang asawa mo sa'yo. Gandang-ganda sa yung ex-husband mo. Yak, ayoko na dyan. Sobrang babaero. Doon na siya sa mga babae niya. Wala na akong pakialam. Alam mo bang puro panganay ang mga anak niyan? Sino bang asawang hindi may stress dyan? Napangiti si Len. Mabuti, hindi ka naging martir. Pero kung kasama mo ko nang nagloko yung asawa mo, baka nabugbog ko yan para sa'yo. Abat kalahating siraulo rin ano? Nagkibit balikat si Alma. Hayaan mo na, hindi siya kawalan. Kaya kong tumayong mag-isa, basta kasama ko si Kyla.
Pero kahit ganito, okay na rin kasi kinikilala pa rin naman siyang ama ni Kyla. Mabuti na lang din hindi ko naranasang maloko. Nabiyuda nga lang ng maaga. Dinaan niya na lang sa tawa ang nararamdamang pangungulila. Bahagya siyang niyakap ni Alma. Hindi ko rin inasahang mawawala ng maaga si Greg, pero alam mo, proud ako sa'yo. Alam kong mahirap ang buhay para sa'yo pero napalaki mo ng maayos si Timothy at naging successful pa siya ngayon. Naging OFW ka para lang mabigyan mo ng magandang buhay ang anak mo. Kung ganyan ang buhay namin ni Kyla, nako, baka umiyak na ako lalo, Len. Hindi ko kaya. Kami naman nun ni Kyla, kahit nanloko ang asawa ko, nagsusustento pa rin naman siya para kay Kyla noon. Kaya bilib ako sa'yo, ang galing mong nanay. Nangilid ang mga luha ni Len. Masyado mo naman akong pinapaiyak. Puro drama na lang ba? Nandito tayo para mag-enjoy. Lumipas pa ang isang oras, nagdesisyon na silang umuwi. Kaya lang, bago pa sila makasakay ng sasakyan, humarang na ang kabit ng asawa ni Alma. Anong ginagawa mo? Bakit may pasayaw-sayaw ka pa ron, Alma? Mukha kang ewan? Akala mo kinaganda mo yon? Ang laswa mong tingnan. Sabi ng babae sa kaibigan niya. Kumunot ang noo ni Alma. Anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi kita inaano. Wala akong pakialam sa inyo. Wala? Malandi ka. Nilalandi mo pabalik si Eman. Tingin siya ng tingin sa'yo kanina habang sumasayaw ka ng haliparot mong kaibigan. Ang landi mo. Hindi ka magugustuhan ulit ni Eman. Tuyot ka na. Bago pa matapos ng kabit ni Eman ang pagsasalita, sinuntok na nila ng babae sa mukha. Napasinghap sa gulat si Alma at hinila agad siya sa sasakyan. Pinaandar naman agad nito iyon. Nang makalayo na sila, sabay silang tumawa. Bakit mo naman sinuntok? Natatawang tanong ni Alma. Napailing si Len. Ang kapal ng mukha para pagsalitaan ka ng ganun. Parang legal wife kung umasta, no? Di tigil siya. Kaso baka idemanda ako. Mas lalong tumawa si Alma. Hindi nila magagawa yon. Takot lang din nilang idemanda ko sila ni Eman. Huwag kang mag-alala. Anyway, dumaan nga muna tayo sa kondo ni Kyla. Kausapin natin siya ngayon para maayos na to. Then bukas, si Timothy naman ang kausapin natin. Tumango naman siya. Mabuti pa nga. Pagkarating nila sa harap ng kondo, binuksan iyon ni Alma. Napangiti siya. Wala talagang sekreto ang mag-ina. Pati password ng kondo ni Kyla, alam nito. Kaya lang, pagpasok nila, nawindang si Len sa mga nagkalat na mga damit sa sahig. May nakakalat pang panty. May narinig din siyang mga ungol. Nagkatinginan sila ni Alma. Gulat na gulat siya habang bakas naman ang pag-alala sa mukha nito. Sino ba namang hindi mag-aalala? Alam nilang parehong magkaaway pa ang mga anak nila. Kaya sinong posibleng kasama ni Kyla sa loob ng kondo nito? Diyos mio, Marimar! Bulalas ni Alma. Diyos ko, mahabagin! Nanlalaki naman ang mga mata ni Len. Ganon na lang ang gulat ni Len sa eksenang naabutan. Sina Timothy at Kyla may ginagawang kababalaghan sa dining area. Nakahiga pa sa lamesa ang anak ni Alma at nakasubsob pa si Timothy rito. Yun na yata ang pinaka-awkward na nakita niya sa kanyang buong buhay. Napamura si Timothy at mabilis na nagbihes. Bumaba naman agad si Kyla. Namumula ito sa hiya. Tumalikod agad si Alma. Sige lang mga anak. Ituloy nyo lang. Gawa kayo ng baby. Nauutal na sabi ni Alma. Hinila niya ito. Alma, halika na. Nakakaistorbo tayo sa mga anak natin. Ikaw kasi. Mariin itong bumulong sa kanya. Malay ko bang may ginagawa silang kababalaghan dito? Kasalanan niya ng anak mo. Hindi agresibo ang anak ko. Magsisisihan pa ba tayo rito? Halika na. Umalis na tayo. Nakakahiya. Mariin niyang sabi. Aalis na sana sila pero pinigilan agad sila ni Timothy at Kyla. Suminghap si Len sa gulat. Halata ang hiya sa mga ito. Mama, Tita Len, pasensya na po. Nakita niyo pa po yun. Nauutal na sabi ni Kyla. Tumango agad si Len. Hindi, ayos lang. Ituloy niyo na. Uuwi na lang kami ni Alma. Umiling si Timothy. Manatili muna po kayo rito. Kakausapin namin kayo. Nagkatinginan sila ni Alma. Natagpuan na lang nila ang mga sarili nilang nakaupo sa sofa. Sila ang mga magulang, pero parang sila ang nasa hot seat. Huminga ng malalim si Timothy. Sorry po, kailangan niyo pong makita yon. Gusto ko lang pong sabihin, nagkabalikan na po kami ni Kyla. Naiilang na tumawa si Alma. Mabuti naman kung ganon. Hindi na namin kailangan gumawa ng paraan para magkabalikan kayo. Alam namin kami ang dahilan ng pag-aaway ninyo, kaya malulungkot kami kung hindi kayo ang magkakatuluyan.
Hinawakan ni Kyla ang kamay ni Alma. Hindi niyo na po kailangang mag-alala, Mama. Nag-aayos na po kami. Inakbayan ni Timothy ang fiancé nito. Matutuloy na po ulit ang kasal. Abay, dapat lang. Bulalas ni Len sa kanyang anak. Pagkatapos ng nakita naming eksena kanina, talagang ipapakasal ko kayo kahit anong mangyari. At saka dinadala sa kamang asawa ha, hindi sa lamesa. Napatayo si Len at pinaghampas ng bagang anak niya. Pinigilan naman siya ni Alma. Naiinis lang siya kay Timothy. Hindi niya inaasahang may ganung ugali ang kanyang anak. Ang lakas ng loob mong makipaghiwalay. Paano kapag nabuntis mo si Kyla? Napaka-agresibo mo. Ginagawa niyo pala yun? Hindi ka na nahiya kay Kyla at Alma? Bulalas niya pa. Natatawang umilag si Timothy. Mama, tama na po. Pakakasalan ko na nga po. Sorry na. Kahit natapos ang araw na yon na puro sermon, nagagalak pa rin ang puso ni Len. Sa wakas, maayos na muli ang relasyon ng mga anak nila ni Alma. Katulad ng gusto nilang mangyari, natuloy na nga ang kasal. Tuwang-tuwa silang pareho. Masaya silang makitang masaya ang kanilang mga anak. Sa wakas, naging isang pamilya na rin sila. Isang taon nang lumipas pagkatapos ng kasal, nabiyayaan agad ng anak sina Kyla at Timothy. Bilang mga lola, sila ang nag-alaga sa kanilang apo. Ang cute, nakuha ang ilong ni Timothy, sabi ni Alma sa kanya. Napangiti si Len. Kay Kyla naman sa mga mata, ang lamlam ng mga mata paniguradong maraming paiiyaking babae ito. Napasimangot naman si Alma. Nako, wag naman. Ayokong magmana ang apo ko sa lolo niyang babaero. Natawa na lamang si Len. Pinagmasdan niya si Alma. Nawala man ang pagkakaibigan nila noon, muli pa ring bumalik iyon. Naghilom ang mga sugat sa kanilang mga puso. At sa pagkakataong iyon, hindi lang sila mag-best friend, kundi ganap na isang pamilya na. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.